Magandang araw sa lahat, narito po ako, upang magbigay sa inyo ng maikling liham, na sana po ay may makuha tayong aral. Ang pamagat po ng ating kwento ngayon. Haplos, Dear Ate Isay, tawagin niyo na lang po akong Sheila, 17 years old. Nais ko lamang ibahagi ang aking karanasan, sa aking tiyuhin. Isang araw, sa burol ng namatay kong pinsan, ay naatasan akong magbantay, sa kadahilan ng ang aking tiya ay puyat, at pagod na rin kaya kailangan niyang magpahinga, kahit ilang oras lamang. Samantala, habang ako ay nagbabantay, napansin ko ang aking tiyuhin na, panay ang tingin sakin, ngunit di ko na ito inintindi kasi kala ko wala lang yon. Sa haba ng gabi, di ko na natiis, ang antok, at di ko na namalayan na nakaidlip na ako. Sa aking pagkakatulog, ay di ko akalain na ang aking tiyo ay may balak palang masama sakin, bigla ko na lang naramdaman, na may humahaplos sa aking hita, pataas at bigla akong bumangon sa pagkagulat. Nakita ko ang aking tiyo sa aking harapan, galit akong napatanong, kung ano ang ginagawa niya, ang tanging sagot niya lamang, sakin ay may lamok daw ako sa aking hita, tinatanggal niya lang. Labis ang pagkatakot ko sa kanya, kaya agad-agad akong umuwi at nagsumbong sa aking mga magulang. Galit na galit ang aking ina kaya simula noon ay di ko na nagawang respetuhan ang aking tiyuhin, at hanggang ngayon, ay dala ko ang trauma, na gawa ng aking tiyuhin. Maswerte ako, dahil walang nangyari sa akin ng masama, kumpara sa iba. Ito ay ibinahagi ko lang po, para magbigay ng aral, at babala sa lahat, lalo na po sa kapwa ko kababaihan, na wala tayong dapat pagkatiwalaan kundi ang sarili natin, kasi madalas, yung mga kadugo natin ang gagawa ng mga ikapapahamak natin. At ito na po ang katapusan ng kwento ni Sheila. Sana po ay inyong nagustuhan, at sana kayo po ay may natutunan. Pwede po kayong magbigay ng komento sa ating comment section, at pakisubscribe na rin po ang aking channel, para po lagi kayong updated. Maraming salamat po.